Alam kong late na tayo sa trend na to pero ganun pa man, i-review pa rin natin tong napakagandang Honda ADV 160. Pero bago yan, panoorin nyo muna tong video na to kung paano natin nakuha tong motor na to. What is up guys, ATV here. Ito na siguro yung magiging huling biyahe natin dito sa Yamaha Thoughts natin. Meron tayong inimit na tao ngayon dito sa Imus Cavite. Kasas na natin to dun sa motor niya. Panagkataon, yun yung gagamitin natin ng motor sa kasalihan natin na endurance, 600 kilometers dyan sa norte. Ano sir, maraming salamat po. Thank you. Thank you. Ayun na nga. Na-soft na nga. Ito na gagamitin natin sa paparating na endurance. Same Odo, nakuha natin 3.7 kayo, 3.7 steady ng Odo naman. Na pack. Ilang weeks pa? 3 weeks? Takto, no? Yung nga pala, tama natin, Wadeworks TV. Kaya naman kasama natin ng endurance. Siya rin nag-aalaga ng mga motor natin. So, kailangan nyo ng malipit na mekaniko, Wadeworks TV, Sinta Moto. Okay, let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Magamit si ADV 160, 157cc displacement, 4-stroke, 4 valves, liquid cooled, single overhead cam, ESP Plus engine, may lakas na 11.8 horsepower at 8,500 RPM at may sipa naman na 14.7 Nm of torque at 6,500 RPM. May bigat na 133 kilograms, fuel tank capacity na 8.1 liters at nabibili niyo siya sa SRP na 166,900 pesos. Sa harap na gulong, meron tayong 11080 na merong 14 inches alloy mugs. Meron ka ring Nissin caliper na merong 260mm disc. Telescopic front shock para dito sa harap. Merong silver plated na pangalan ni Honda. Merong mahaba na merong saktong lapad ng footrest at pwede mong ipahinga ang paa mo dito kapag ka nangangalay ka na. Gold-plated na ADV 160. Ito pa isa sa nagustuhan ko sa motor na to. Merong mahaba at malapad na pillion foot peg. Kaya naman siguradong hindi basta mangangalay ang angkas mo dito. Stock exhaust na para sa akin ay premium mang itsura. Nissin caliper din sa likod na merong 220mm disc. Merong size ng gulong na 130/70 na merong 13 inches alloy mugs. Showa twin sub-tank suspension na merong 4.1 inches travel para naman dito sa likod. Stock din po yan. Meron ding mahaba at napakagandang grab bar itong si Honda ADV 160. LED taillight na parang merong letter X na binanat. Honda name naman para sa taas ng taillight. Parang naging signature na rin ni Honda yung mga ganito ng klase ng rear fender. Syempre, CVT type na merong ESP Plus o Enhanced Smart Power Plus. Pinaganda at mas pinalakas nila ang makina nitong si Honda ADV 160. At para mabuksan ang puwan ay kailangan mo lang itong pindutin tong seat. Meron kang 32 liters na under seat storage. Mas malaki na rin to kumpara dun sa dati. Warranty booklet dito at meron kang free tools pag binili mo tong si Honda ADV. So of course, aftermarket din tong cover na to. Ganito itsura niya pag tinanggal natin. Sa pangkagandahan dito sa upuan niya, hindi siya basta-basta bumabagsak o sumasara. Para naman mabuksan mo tong fuel tank cover mo, kailangan nakatapat yung parang susi mo dun sa seat and fuel bago mo pipindutin tong fuel. Pag magpapagas ka naman, syempre tatanggalin mo yung tank cap mo, meron na rin lagayan yan dito sa ibabaw niya.
Meron kang glove box compartment dito sa kaliwa. Para mabuksan mo yan, kailangan mo lang siyang pindutin. USB ready na yung charging port niya. Hindi siya sobrang laki pero pwede ka maglagay dito ng gloves or pwede mo rin itry dito yung cellphone mo. Kasya ang cellphone dito. Para sa dashboard naman ni ADV160, makikita mo dito ang clock, speedometer, fuel gauge, battery meter o voltmeter, average fuel consumption at ang total odometer. Meron tayong cursor dito sa baba ng dashboard para mapalitan natin yung ibang information na nakalagay sa dashboard nyo. Para mapalitan nyo yung nasa ibabaw, click nyo lang ang left or right para lumipat sa voltmeter. Dito naman sa gitna, makikita mo dito ang average consumption A, consumption B, elapsed A, elapsed B, and consumption din. Mahabang handlebar na merong mahabang handle grip at bar end. Malapad at merong mahabang stem para sa stock side mirror at ganito na may itsura ng likod niya. To the left handlebar, makikita natin dito ang high beam and low beam, ang kanilang nasa gitnang busina at syempre turning signal switch. Meron ka rin ditong mahabang brake lever pero hindi siya adjustable. To the right handlebar, makikita mo naman dito ang idling stop switch. Sa baba naman ay ang hazard at syempre ignition switch. Hindi rin adjustable ang brake lever mo sa kanan. Punta naman tayo sa harap. Meron ka ditong embossed na logo ni ADV at HSTC o Honda Selectable Torque Control. Ganito ang itsura ni ADV kapag nakabukas ang headlight. Pakagandang design ang ginawa ni Honda para sa motor na to. Ito ang daytime running light mo at ang headlight mo naman ay LED. Aftermarket yan toka na yan. Ganito naman itsura niya pag high beam. Tignan natin kung makikita dito sa camera. And ganito naman kapag naka-hazard. Na-adjust ng dalawang level tong windshield niya. Kailangan mo lang hilahin yung dalawang gilid at i-push konti pababa. Para naman maitaas, hilahin mo lang ulit yung dalawang gilid. So, okay na nakaangat siya, lalo na kung mahilig kayong mag-long ride. May seat height na 780mm at may ground clearance na 165mm. Kayang-kaya tong motor na to kahit na hindi ka ganong katangkaran. Hanggang dito na lang muna tong video na to. Abangan nyo yung next video natin. Meron tayong ride pa norte at gagamitin natin tong bagong motor natin na ADV160. Kaya naman, kita-kits sa susunod na video.